sa mabilis na paglawak ng internet accessibility sa panahon ngayon, kahit sino, basta marunong gumamit ng computer o maging ng cellphone, ay tiyak na makakakonect. Ito ay napakadaling matutunan lalo't higit ng mga kabataan. Kung hindi wasto ang paggamit, mas madami sa kanilang oras ay nauubos dito. Dahilan para ang social networking sites at games ang humubog sa kanilang murang isipan. Ayon kay Sonny Santos, direktor ng Web Safety Philippines, hindi dapat abusuhin ang paggamit sa internet, lalong-lalo na sa mga social networking sites na nauuso sa ngayon. Kasi pag gumamit tayo ng social media, our objective should be to add value to ourselves at ganoon din dun sa ibang tao. Pagka naging nananakit na tayo ng tao, sinasaktan na natin yung ating sarili, naapektuhan na yung normal routine sa mga estudyante, yung pag-aaral, sa mga professionals, yung trabaho, nalilipasan na yung pagkain, nagpupuyat because of that, then papasok na tayo doon sa abuse. Kaya naman, isa sa advokasya ni Sunny ang bigyang edukasyon ang mga kabataan kung paano magiging isang responsible social media user. At upang mas maging epektibo ito, naniniwala siyang mahalagang ang mga magulang ang unang matuto tungkol dito. Una, ang kailangan ng magulang is tumaas yung kanilang online intelligence. Kailangan maintindihan muna nila yung kultura, yung environment, para yung ating values, kaya nating i-communicate doon sa lingwahe at doon sa environment ng present generation. Payo ni Sunny ang formulang FEED o FEED para sa mga magulang. Yung F is filtering tools. Meron tayong tinatawag na parental control sa mga operating systems. Masasala nila dyan kung ilang oras lang ba dapat mag-computer yung bata, ano yung mga sites na dapat hindi nila mapuntahan, at ano yung mga programa na dapat i-block. Like kung merong games doon, pwedeng i-specify doon na dapat i-block. Now, the first E, yung engage. So, importante na yung connection ng magulang na manatili. Kasi hindi magiging effective yung pangalawang E, yung educate, kung wala yung first E, yung connection, yung engagement. So, importante yun. Una is build that continuous relationship para pumasok yung education. Sa education naman, nabanggit ko din kanina, prerequisite nun, taasan muna nila yung online intelligence so they have the credibility para magturo. Tapos pupunta tayo dun sa D. Dun sa D, yung discipline. The process may be unpleasant on certain stage, pero it's not necessarily negative because your objective is to mold and to disciple your kid. So that's the idea behind discipline. Mayroon ding tatlong C para sa digital discipline. Curfew, doon sa gadget at saka doon sa oras. Tapos yung common area pagdating doon sa gadgets and computers. Kung isa lang ang computer, dapat nasa common area para everybody can see kung ano yung ginagawa. Ngayon, kung multi-gadget sila, naka-Wi-Fi, ang best approach, may curfew yung internet connection. So, sabihin natin by 9 p.m., block na yung internet connection. Alright, now the third C is yung carrot and stick. So, depende sa magulang how they would like to approach that kasi yung iba, bigay lang ng bigay kahit hindi reward, hindi related sa reward. So, dapat yung bata, maliit pa lang, naintindihan niya, lahat ng pwede niyang makuha ay dapat pinaghihirapan. Kaya naman, ang karunungan at wastong edukasyon ay mahalaga sa paggamit ng teknolohiyang biyaya ng Diyos para sa atin.